Breaking news mga kababayan, nako po, eto na. Manang Amy Marcos, sumagot agad-agad dito kay Sandro Marcos dahil po sa kanyang mga revelation kagabi sa INC rally na talagang ginulantang ang buong mundo sa balitang ito. Mga kababayan, na ang tatay ni Sandro Marcos, pati siya ay gumagamit ng pulburon. Nako po, mga kababayan ko, matinding gulo ito. Talagang sinabi pa ni Sandro Marcos, hindi ito ugali ng tunay na kapatid. So ang resback ni Manang Amy, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Ang kanyang hamon, magpapa-DNA test ako, magpapa-hair follicle test sila. Nako po mga kababayan, matinding hamon ito. Totoo nga naman kung hindi totoo o paninira lang ito, ba't hindi gawin nila na magpapa-hair follicle test sila? Ayan po, sabi ni Greek Jan Largo, yan takot yan sila senator. Nako po, 20,000 po ang comment. 20k shares, grabe mga kababayan. Sumagot si Sandro Marcos hindi ugali ng tunay na kapatid. Kasi ba, bali-balita na si Manang Amy ay hindi tunay na Marcos. Di ba mga kababayan? So hamon, magpapa-DNA test ako, magpapa-hair follicle test sila. Di ba, sabi ni Claire Castro, galit na galit din. Todo tanggol din sa kanyang amo. Na sinungaling daw. At politika lang daw ang dahilan. Kaya naninirang puri itong si Manang Amy. Na tila ba parang lumalabas. Mas kilala ni Claire Castro itong si BBM. Sabi naman ni Manang Amy, kaya ko ginagawa ito, mahal kita, kapatid ko. Umuwi na tayo. Magpahinga ka na. Kasi ang nangyayari kasi, sinabi ni Manang Amy dito na hindi na alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang nangyayari sa Pilipinas. Nagagamit siya ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya pati pera ng bayan, wala na. So tignan natin yung mga sinabi ni Manang Amy. Paparinig ko lang sa inyo kahit isang beses lang mga kababayan. Ito po. Ito mga kababayan. Ito po si Manang Amy. Panoorin po natin. Ito po.
So yan mga kababayan, grabe no? Anong sabi ng mga komento? Tindi nito mga kababayan, no? Sabi ni Angry Pinoy, it takes guts to talk about your own blood and exposing something that can be very damaging. O, kita nyo, mga kababayan? Kita nyo po. Nakita nyo po itong pahayag ni Senator Amy. Sino po ang tunay na nagsasabi? Si Manang Claire? Na wala siyang kinalaman o hindi naman niya nakita ang paglaki ni BBM o itong si Senator Amy na talagang simula bata alam na po ang ugali ni BBM. Sinasabi kasi naninira, hindi ugali ng tunay na kapatid. Yan pong sinasabi nila mga kababayan. So yan o, it takes guts to talk about your own blood and exposing something that can be damaging. O, kita nyo po mga kababayan. O, ano masasabi nyo dito? O mga loyalista, ano masasabi nyo dito? Check na natin. Ito po. Ito po yung mga komento. I-check lang po natin mga kababayan na magbabasa lang po tayo para malaman natin ang katotohanan dito. I-check po natin kung ano sinasabi ng mga netizen, ano yung sa loobin nila. Makapanindig balahibo ito mga kababayan ko. Siyempre, sinong tatamaan? Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Kung totoo ito ay wala na. Sabog-sabog na tayo mga kababayan. Isipin mo ang Pangulo may bisyo pala. O ito pa yung sabi. Angry Pinoy, nagawa niyang ipagpalit bilang isang dugo dahil sa asawa ni Amy sa taong bayan na hirap na ang kalagayan. Mas marami pang namamatay sa pamumuno niya. Angry Pinoy, sakit sa dibdib. Blood will always be thicker than water. Hirap ng sitwasyon niya. She stand what is right. O, kita niyo po, she stand what is right daw mga kababayan. So, ano masasabi nyo dito? O, eto po. Angry Pinoy kasi mas mahalaga ang bansa. Sinisira na legacy ng ama sa katibayan ng mga proyekto. Pinababayaan niya na nakawin na lang, na nakawin kasi. Nakakatulala na lang palagi. Grabe. Sa katotohanan nga, di ba? Angry Pinoy nasa Bible nga, di ba? Binabanggit nga ni Senator Amy. It's not damaging, it's for healing kung magbabago. Simple lang yan, ayaw na ni Senador Amy ang nangyayari sa kanila. Noon, panahon ng tatay niya, pinatalsik sila ng taong bayan dito sa Pilipinas. What's even Sandro Marcos? Senator Amy, the courage it took for her to speak out and go against her own brother, that's not something many people can do. O mga kababayan, nakita nyo po. Anong masasabi nyo po kay Manang Amy? Nagsisinungaling ba ito mga kababayan? Anong sa tingin nyo po? So ngayon, check po natin itong pahayag po ni Sandro Marcos dito. Ito po mga kababayan, i-check lang po natin si Sandro Marcos. Ano ba ang sinasabi ni Sandro Marcos dito? Ito po mga kababayan ko. Panoorin nyo ha. Para mas maliwanag po, ipapakita ko yung video. Ito po. Talagang magugulat kayo dito. Ito po ang sabi ni Sandro Marcos. Matindi po ito mga kababayan. Talagang magugulat po kayo sa revelasyon na ito. Hinamon sila. DNA test ako. Sila magpa-hair follicle test. Nako po. Kakasakaya si Sandro Marcos sa hamon ng kanyang auntie. Mga kababayan. O ito po. Dito po sa balita ng GMA7. Anong sinabi ni Sandro Marcos dito? Ito po. Panoorin po natin mga kababayan.
Bukod sa mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos, sinabi rin ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ng iligal na droga ang pamangking si Nako Ilocos po. Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Hindi na tayo mananahimik. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Nako po. Pinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at Nako. iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Grabe, no? Kinontraya ni Congressman Marcos, anya, hindi totoo, walang basihan at walang maitutulong sa bayan ang mga sinabi ng kanyang tiyahin. Mapapatunayan daw ng kanyang mga pinsan na hindi totoo ang mga alegasyon. Masakit daw para sa kongresista na kailangang magsinungaling ng senadora para lang anya sa political ambitions. Mga kababayan, ano masasabi niyo po? Totoo ba na nagsisinungaling itong si Manang Amy? Para lang magsinungaling si Manang Amy, ilalaglag niya ang kanyang sariling dugo para iligtas daw ang kanyang kalyado dahil naiipit na daw sa mga kaso, dahil makukulong na daw, kaya may pasabog na itong si Manang Amy na pati si BBM ay pinaratangan ng mga ganitong iskandal na may pulburon. Pati si Sandro may pulburon. Nako po mga kababayan, matindi po ito. Sa tingin nyo magagawa ni Manang Amy ito? Na itakwil ang kanyang sariling pamilya para magsinungaling lang para sa kanyang sariling interes? Mga kababayan, mag-comment po kayo. Kanino kayo naniniwala? Kay Ping Lacson? Kasi si Ping Lacson sinabi niya, parang hindi Pilipino si Manang Amy, si Senator Amy. Dahil sinisira niya ang Pangulo ng Pilipinas. Sabi naman ni Auntie Claire, sinungaling si Amy Marcos. Politik ang dahilan kaya niya sinisiraan ang Pangulo. Sabi naman ni Sandro, hindi ugali ng tunay na kapatid. Sabi naman ni Manang Amy, ang hamon ko sa iyo, iho, Sandro Marcos, magpapa-DNA test ako para malaman kung kapatid ako o ako ang tunay na auntie mo or si Claire Castro ang auntie mo. Mga kababayan, pero gawin mo, kayong pamilya, magpa-hair follicle test para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Decide your destiny or not. Mananatili na ang mga Pilipino ay naghahanap ng katotohanan, transparency, and accountability. Ilabas ang hair follicle test. Ano kayo masasabi ni Sandro Marcos sa hamon ni Manang Amy? Ito po. Masakit din daw para sa nakababatang Marcos na itinakwil ng senadora ang kanilang pamilya. Sabi pa ni Congressman Marcos, hindi ito asal na isang tunay na kapatid. O yan mga kababayan, sinabi na hindi asal ang tunay na kapatid. Nako po, grabe. Totoo kaya na hindi kapatid si Manang Amy? Hinamon sige. Kung yan ang gusto mo, magpa-DNA test ako. Tignan natin kung sino ang nagsisinungaling. Kung lalabas na hindi mo ako tunay na auntie, ang gawin mo din para malaman ng totoo, hair follicle test. Naku po mga kababayan ko, matinding hamon ito. Papalag kaya si Sandro Marcos dito? Matindi mga kababayan. Ano kaya ang gagawin ni Sandro Marcos dito? Matinding hamon ito mga kababayan ko. Ano kaya ang gagawin ni Sandro Marcos? Siya ba ay gagawa ng hakbang para gawin ang hamon ng kanyang auntie na hair follicle test para malaman na ang katotohanan dito? Nako po mga kababayan, ano ang magiging kapalaran ni Sandro Marcos
pati ang kanyang karir sa politika. Sirang-sira na po kung hindi niya gagawin ito. Bukas kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong. Magkalulong sa droga. So yan mga kababayan, naku po, ano masasabi mo Sandro Marcos? Papalag ka ba sa hamon ng iyong auntie? Para malaman na ang katotohanan, hair follicle test, magpapa-DNA test si Manang Amy para malaman kung siya talaga ay totoong Marcos. Kung ako sa'yo, Kong Marcos, gawin mo yan para hindi na kami maghinala na ang mga allegation na pasabog ni auntie mo na sarili mong kadugo, mawala. Kung hindi totoo yan o paninira lang, di gumawa kayo ng paraan para hindi masabi na paninira. Di ba? O, para malaman natin ang totoo, ito na hair follicle test in public. Tapos kumuha ng independent, hindi yung kinuha nyo. Baka mamaya, di ba, dayain na naman. Ano mga kababayan, ano masasabi nyo? Papalag ba si Sandro Marcos na magpa-hair follicle test ang pamilya nila kasama ang nanay niya, tatay at mga kapatid? Pag hindi mo yan ginawa, nako, masisira ang iyong pangalan sa politika, lubog na. Ngayon, lubog na. International news, nandyan na. Umabot na sa buong mundo ang viral na ito na pasabog ng tita mo. So kung gusto mo, pumalag ka sa hamon niya na magpa-hair follicle test kayong pamilya para matapos ang issue. Di ba, mga kababayan? So yan lamang po ang aking bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. Sana mabigyan ng linaw po ito. Itong iskandalo na ito na nakakahiya. Nakakahiya sa bansang Pilipinas. Nakakahiya dahil may isang pangulo na merong bisyo di umano ayon na rin sa kanyang kapatid. Sabi nga, bunga ng isang pag-ibig ito. Kaya ako nagawa ito. Pinapalabas kasi ng iba, yung mga political analyst, pati media, kinakampihan nila si BBM. So, nagagawa lang ni Amy Marcos para iligtas ang kanyang sarili para sa kanyang mga kalyado. Pero sabi ni Manang Amy, bunga ng pagmamahal at pag-ibig sa isang kapatid. Kaya ako nagagawa ito para may isalba ang pangalan natin. Okay po? Kayo naman pong humusga mga kababayan. Anong masasabi nyo? Mabuhay po. Salamat.